Hi, this is Sir Roy. Welcome to another episode of educational vlog series in my channel. Pamilyar ba kayo dun sa movie na Jumper? Yes, yung movie na may teenager na meron siyang kakayahang mag-teleport or mag-jump from one place to the other. Yes, ang movie na ito ay halaw sa isang aklat na sinulat ni Stephen Gould noong 1992. At ang movie naman ay na-release noong 2008 na may kaparehas na title, Jumper. Siguro napaka-cool kapag kaya mong lumipat from one place sa iba pang place. Lalo na ngayon na na-experience natin na nasa ECQ tayo or nasa GCQ tayo at tayo ay bawal lumabas or limitado lang yung mga lugar na pwede nating puntahan. But, habang tayo ay nasa bahay, pwede naman siguro pero hindi from one place to another, but from one text to the other. Because this video is about reading lesson or lesson in reading and writing. Paano nga ba mag-jump from one text to another? Sa video na ito, pag-uusapan natin yung tinatawag nating hypertext. At ang objective ay to understand the concept of hypertext. Alam nyo ba na when we are reading, meron tayong dalawang pamamaraan na pwedeng gawin or pamamaraan na pwedeng i-perform while we are reading. Yung una ay tinatawag nating linear at yung pangalawa ay tinatawag nating non-linear. Reading can be linear or non-linear, sabi nga dito sa aking slide. Linear reading is a traditional mode of reading where we are all taught early on, nung mga bata pa tayo, paano ba yung linear reading? Ito yung pag nakahawa ka ng isang aklat or ng isang document, babasahin mo siya mula sa left papunta sa right. And kapag ka meron kang hawak na isang aklat or document, babasahin mo siya mula sa taas hanggang sa baba para matapos mo siya. Sa kabilang banda, yung tinatawag naman nating non-linear reading, hindi ito yung pangkaraniwang pamamaraan ng pagbabasa. Sir, paano hindi karaniwang pamamaraan? Binabasa pa rin naman natin ang text mula pakaliwa, papunta sa kanan, pero maaari tayong mag-jump mula sa isang section ng text papunta sa iba pang text or sa ibang section. Yan. Na kahit hindi pa natin tinatapos yung kabuuan nung binabasa natin. Paano po ba yun, sir, nangyayari? A hypertext is a nonlinear way to present information and is usually accomplished using links. So, familiar tayo sa link sa ating mga PowerPoint presentation, meron tayong tinatawag na hyperlink. Kung saan kapag pinindot mo yung hyperlink na yon, mapupunta ka mula sa isang slide patungo dun sa iba pang slide or sa ibang slide naman. Ngayon, si hyperlink ganun din. Or yung hypertext ganun din. Meron siyang isang link o ang isang hypertext ay isang link na kapag pinindot mo mula sa original text na binabasa mo, mapupunta ka sa ibang discussion or ibang text depende sa kung ano yung salita na pinindot mo na gusto mong unawain o maintindihan pa. Yan. Did you know that links help the readers navigate further information? Yan, sa pamamagitan ng hyperlink mula sa original na text mo, habang nagbabasa ka, meron kang isang word na na-encounter na parang hindi ka pa masyadong familiar o gusto mo pang malaman upang mas maunawaan mo yung original na text na binabasa mo. Kapag itong text na ito ay may available information na naka-upload sa internet at siya ay naka-hyperlink o naka-link, yan, isa siyang hypertext. Pag pinindot mo siya, mapupunta ka doon sa website kung saan or page kung saan may mas malalim na discussion tungkol doon sa salitang yon or tungkol doon sa topic na yon. Hypertext also allows the readers to create their own meaning out of the material given to them and learn better associatively. Yan. Alam naman natin na may multiple meaning ang mga text. Halimbawa yung salitang jumper. Pag nabasa mo yung salitang jumper, maaaring ito ay tumutukoy doon sa movie na pinag-usapan natin kanina. Pero, ang salitang jumper ay maaaring tumutukoy din doon sa ating kasuotan o sinusuot na jumper. Yung merong strap dito. Yan. At, dito sa Pilipinas, in the context in the Philippines, meron din tayong tinatawag ng mga ninakatap sa kuryente. Yung tinatawag nating jumper o illegal na pagtap ng kuryente. Yan. Na may biroon pa nga before na naka-jumper ka, no? Na ang ibig sabihin, nakatap ka ng kuryente illegally. So, kung may binabasa kang text upang mas maunawaan mo,
ang binabasa mong text at ito ay naka-upload sa internet, maaari mong pindutin yung text na yon, sa halimbawa, yung salitang jumper, pinindot mo at may available siya ng mga information doon, maaari mong makita kung ano bang ibig sabihin ng jumper doon sa text na binabasa mo. Ano ba ang konteksto na kinapapalooban nito? Yan. Hypertext is text displayed on a computer display or other electronic devices with reference to other text that the reader can immediately access. Ayan. Ang kagandahan sa hypertext, kapag gusto mo na siyang maunawaan agad-agad, ang kailangan mo lang gawin ay i-click ito. Yan, hindi kagaya doon sa hawak natin na physical or printed na document or printed na book. Halimbawa, may nakita kang isang word. Kailangan mo pang maghanap ng dictionary or maghanap pa ng ibang resources na makakatulong sa'yo para mas maunawaan mo siya. Dito, sa pamamagitan ng hypertext, hindi mo na kailangan pang maghanap ng iba, kundi ang kailangan mo na lang gawin ay i-click yon para mabasa mo na. Tapos, pwede ka na ulit bumalik sa original text na binabasa mo. Yan. Parang, ayan, yung nasa picture natin. Ganyan yung nangyayari. Yung meron kang home or original text na binabasa at meron pang iba't ibang mga document na nakapaloob doon sa text na yon dahil may mga hyperlink na nakalagay. Ito yung halimbawa na kung paano ba yung gumagana ang hyperlink o yung hypertext. Dito, kunwari ikaw ay nagbabasa sa iyong tablet, makikita mo na may mga word na nakakulay blue. Yan. Kapag gumamit ka ng itinapat mo yung iyong daliri or pinindot mo yung kulay blue na yan, maaari niyang ipakita sa iyo yung picture o kaya yung text kung ano bang ibig sabihin nun. Ano bang itsura nun. Yan. Halimbawa, panoorin natin itong video na ito. Habang binabasa mo yung History of the Philippines, hindi mo alam kung anong ibig sabihin yan, makikita mo siya. At kapag na-click mo ang isa sa mga asul na yan, mapupunta ka sa ibang page. Ngayon, pwede mo nang basahin kung tungkol saan ba yun, topic na yun. Yan. So, ganyan po gumagana yung tinatawag nating hypertext. And did you know that the term hypertext was coined by Ted Nelson in 1963? So, kaunting kaalaman lang. As of the moment, yung mga links ay hindi na lamang limited sa text or documents. Ito din ay na-incorporate na sa pamamagitan ng iba't ibang forms tulad ng images, audio, and videos that stimulates more senses. At ang tawag doon ay hypermedia. Yan. Madalas natin itong makita sa mga application kung saan kapag pinindot natin yung isang image or isang icon, napupunta tayo sa ibang page o di kaya naman ay bumabalik tayo dun sa kung saan natin gustong bumalik. Ayan, dahil sobrang layo na ng scroll natin. Ayan, hypermedia. To wrap it up, in a hypertext system, the reader is free to navigate information by exploring the connections provided. Ayan. So, as long as may information na naka-upload and it has something to do with the text na binabasa mo at nakalink siya, pwede mo yung i-explore at pwede mong pag-aralan agad-agad. Hypertext is very different way of presenting information than the usual linear. Yan, sabi nga natin kanina, yung linear, babasahin natin mula sa kaliwa, pupunta sa kanan, mula sa taas, or mula sa simula hanggang matapos. Sa hypertext, pwedeng hindi. Pwedeng mag-explore ka pa ng ibang text habang binabasa mo yung original text. And I hope you learned something from this video. Pwede nyo siyang i-like, i-share, pwede kayong mag-comment at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na educational vlog na i-upload ko. See you when I see you. Goodbye!